Sila po yung mga tipo na kung saan ay pakitang tao na sila ay mananampalataya. Ngunit sa tunay na gawain, hindi nagre-reflect sa kanila ang mga tunay na ugali. Pang-apat po, yung tinatawag na cultural and social pressure. Bakit iba na ang kaparaanan ng pag-aalala sa tunay na kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil po sa tinatawag na cultural and social pressure. Lalo na sa panahon natin ngayon. Mismo ang gobyerno natin ang nagkukulang. Hindi sila naglalagay ng mga prioridad sa mga religious celebrations na mayroon tayo. Sabihin na natin tayo po dito. Although talagang hindi naman po talaga yun ay tinuturo. O yung ibang mga Catholic. Liban doon sa kung ano yung tinakda sa kalendaryo, yun lang ang kanilang sinusunod. Pansinin niyo po ang media, ang television, newspaper, any other social forms. Bihira na po yung nagsusulat dyan o nagsasabi na kung saan ay nagtuturo. Liban na naman po kapag ang isang organization ay may pera, they have the capacity to pay the airing of their churches. Na kaya nilang magbayad, nagagawa po nila yun. Pero hindi ito ang priority ng mga gobyerno, ng ating gobyerno sa ngayon. Nakakalungkot po. Mas binibigyan nila yung priority, nakikita yung network nila, kaysa doon sa pang-spiritual nating kalagayan. Dahil po doon sa tinatawag na influence of consumerism. Kahit masasabi natin, bihira na po, lalo na doon sa mga negosyante. Ano ba mapapalaki dyan? Di ako tutubo dyan. Kakalungkot po yan. Nahuhumaling sila doon sa mga gawain na kung saan ay kikita sila ay palakasin natin, araw ng linggo, may big discount ang magsiswimming. Plus, may benefits pa. Ang daming offer, ang daming maiinggan niya po kayo. And that is the objective of consumerism o yung tinatawag natin mga negosyante. Hihikahin kayo para sa gayon ay lalo kayong mahiwalay sa Panginoon. Comfort and convenience. Ilan lamang po itong dahilan kung bakit hindi talaga tayo lumalago at nagbubunga. Marami sa atin na kung saan higit natin gusto ang tinatawag na kaginhawahan o pag-iwas sa ilang mga gawain na kung saan ay mahihirapan tayo na tanggapin. Ano ba yung tinatawag ko na halimbawa dito? Yung ating ginagawang pang-araw-araw sa buhay. Ayaw natin kung minsan na nahihirapan. Lalo na ngayon, lahat gusto natin convenience. Ang anak nga natin ayaw na natin makaranas ng hirap Lahat binibigay nyo. Ang comfort sa inyong mga anak. Pero hindi po yung ganun dapat. Dapat iparanas din natin sa kanila yung mga bagay na kung saan ay makakapagpatatag sa kanila, lalo na yung kanilang mga pananampalataya. At ang higit pa sa huli po, marami sa ngayon ang nanlalamig na sa kanilang mga pananampalataya. Marami na po yan, mga kapatid. Kung kaya hindi tayo nagpupunta. Nandito na tayo sa mga huling sandali. Kapatid na Nelson, nung parami nadidinig yan sa ating mga lumang ministro, ito na yung huling sandali. Tinuturo ng mga pare, tinuturo ng ilang mga organisasyon. Nandito na doon na, walang makakapagsabi. Pero kung papansinin niyo po ang mga nangyayari sa sanlibutan, halos nawawala na yung maalam na pananampalataya ng tao.
unti-unti tayong inaagaw. Kung kaya paano kang magbubunga kung ikaw ay wala sa Diyos? Alam po ba nyo na kung saan tayo ay sinusukat ng Diyos sa ating mga pagkatao sa pamamagitan ng kung anong klase ang ibinubunga natin sa ating mga sarili. Malinaw sa Mateo po ang sinabi, 12:33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang ibubunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayo yun. Kung hindi nyo aalagaan ang inyong mga sarili at kung hindi kayo gagawa ng kaparaanan kung paano kayo magbubunga, makikita ng Panginoon kung anong klase kang Kristiyano. Ikaw ay nakikilala sa kung anong uri ng bunga mayroon ka. Sa banal na kasulatan, mayroon pong 3 uri ng isang Kristiyano na kung saan ay ipinakita dito. Ito po yung mga puno, tayo hinutulad sa isang puno, na kung saan may 3 uri ng puno. Ang unang puno na sinasabi ay yung nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Ito po ay inutos sa atin. Ito ay makikita sa Psalm 1, chapter 1, verse 3. At ito daw yung mga tunay na mga mananampalataya. Ang ikalawa namang puno ay yung tinatawag na mga nagbubunga ng mga masasamang bunga. At ito naman po ay walang nadudulot na kabutihan sa iba. Bagkos, ito po ay makikita sa Matthew 7:17 hanggang 18. At ang huli naman po ay ang walang ibinubungang bunga na kung saan ay makikita sa unang John 2:19. Ngayon, ang tanong mga kapatid, saang kategorya kayo nabibilang? Hindi yung pwedeng sabihin sa akin, ako po ay 20 years na mananampalataya. Nakikita ba sa iyong ugali? Nakikita ba sa iyong paraan ng pagsasalita? Nakikita ba sa iyong paraan ng iyong pamumuhay? Na 20 years kang na mananampalataya, ano ang binunga mo? Matamis ba? Maalat? Maasim? Mapakilan? Alin ka sa 3 uri ng puno na aking binanggit? Tanungin niyo po yung inyong mga sarili. Are you a better person today than you were last year or last time? Masaya ka ba sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Fulfill ba ang iyong buhay mo sa ngayon? Mayroon ka bang kapayapaan sa buhay mo? Ilan lamang po ito sa maaari nating itanong sa ating mga sarili. Kung tayo po ay nagbubunga sa ating mga paglilingkod na ginagawa sa ating Panginoon. Nakakalungkot, di ba po, kung isang madalas. Kaya nga sinasabi ko, suriin ninyo ang inyong mga sarili. We go regularly, nagpapamedical tayo, di ba, pag tayo po ay may nararamdaman, nagpapamedical tayo. Sinusuri natin yung sarili natin kasi takot tayo na magkasakit. May negosyo ko, inaayos ko yung negosyo ko, sinusuri ko yung negosyo ko kung tama o hindi. Madalas, nasa Facebook ako. Nag-check ako, baka mamaya may message sa akin yung ganun-ganito, sino-sino. Nagagawa natin suriin yung mga ganung bagay. But the question is, sinusuri niyo po ba yung inyong mga sarili? Kung kayo ay lumalago sa inyong pananampalataya. Kung kayo ay nagbubunga. Do you regularly check up your spiritual lives? Yan po ang ilan sa ating mga katanungan. Kung kaya, lagi ko po sinasabi, sa Biblia, sa banal na kasulatan, ay mayroong itinuturo na kung saan, kung anong uri ng bunga
dapat ang isang Kristiyano na makitaan sa bawat isa sa atin. At ito po'y makikita sa Galatia 5:22 hanggang 22.